Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. At tayo po ba ay handa na makinig at mag-aral ng salita ng Diyos sa umagang ito? Amen. So, patuloy po natin buksan ang ating mga puso't isipan para po sa salita ng Panginoon. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Aklat ng Kawikaan, chapter 3, verses 11 to 12 po. At ang sabi po rito, "Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong maliitin. Kung ika'y itinutuwid, huwag mababagot man din. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinutumpak ng daan at ang anak na minamahal sinasaway ng magulang." So ito po'y pinamagatan ko po na sinasaway at itinutuwid ng Diyos ang mga minamahal niya at tunay niyang mga anak. So tayo pong lahat ay umuko at tayo po'y manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po sa isang linggo, Panginoon, na kami po ay iningatan mo, pinroteksyon mo sa anumang kapahamakan, disgrasya, aksidente at sa mga karamdaman, O God. At salamat din po sa mga pagpapalang aming tinanggap. At salamat din muli sa umagang ito sa iyong abang lingkod, Panginoon, na sa oras na ito siya po ay maging daluyan ng iyong mga banal na salita na nais mong ipahayag sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po siyang itago sa iyong likuran upang ikaw ang makita at mahayag sa kanyang buhay. Salamat din po sa iyong banal na Espiritu Santo na siyang manguna sa amin sa umagang ito, Panginoon, upang ipaunawa sa aming mabuti, O God, ang iyong mga banal na salita sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang po aming itinataas sa oras na ito, Ama, at patuloy mong balutin ng iyong banal na presensya, O God, ang lugar na ito at ang paligid nito. Sa pangalan po ng iyong anak na aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. So ang sabi po dito, "Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong maliitin. Kung ika'y itinutuwid, huwag mababagot man din. Pagkat lahat ng mahal niya itinutumpak ng daan at ang anak na minamahal sinasaway ng magulang." So tayo po rito ay may mga anak. Di ba po karamihan dito ay mga nanay ang narito. Tayo ay may mga anak dahil sapagkat tayo ay isang magulang. Pag ang mga anak po ba natin ay nakakagawa ng pagkakamali, ano po ba ang ginagawa natin? Pagsasabihan. At kung minsan, napapalo po natin. At biblical naman yun ang utos ng Diyos, paluin ang bata upang maligtas ang kanyang buhay. Kasi itinutuwid po natin ang ating mga anak pag sila po ay mayroong mga nagawang pagkakamali. So kaya may panahon pinapahintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at mga paghihirap upang mas ganap tayo may ayon sa kanyang kabanalan at sa kanyang plano sa ating mga buhay. Dahil mas mahalaga sa Diyos na tayo ay kanyang mahubog ayon sa wangis ni Kristo na kanyang anak na kanyang minamahal at kasama rin po tayo doon. At tayo bilang mga anak niya, kanyang pinili mula sa sanlibutan at kanya rin minamahal, ay kailangan din nating tayo ay kanyang disiplinahin upang makalakad din tayo sa kabanalan. Sapagat ang Diyos na tunay nating magulang ay banal. So dapat tayo po ay magpakabanal. Amen? At kaya wag po nating mamaliitin. Ang una po nating sulok na nakukuha dito, wag nating mamaliitin ang pagsaway sa atin ni Yahweh at huwag mababagot man din. So pag tayo po ay dinidisiplina ng ating mga magulang sa laman, tayo po ba'y natutuwa? Mga anak, mga kabataan, tayo ba'y natutuwa? Hindi. Yung iba nagtatampo, yung iba ay nagmumukmok, yung iba ay nagdadabog. At ano pong ipinapakita natin doon? Tayo ay nagiging rebelde sa ating mga magulang. Walang magulang na gusto niyang mapahamak ang kanyang mga anak. Walang magulang na siya ay natutuwa ng kanyang mga anak. Ang ginagawa ay puro kasamaan. Kaya anong gagawin ng mga magulang na tunay na nagmamahal sa kanyang mga anak? Ito po ay kanyang itinutuwid. Ito ay kanyang kinakausap. Ito ay kanyang ipinapanalangin. Amen? Sapagat ayaw niya na lumaki ang kanyang anak na isang masamang tao. Bawat magulang, ang pangarap natin sa ating mga anak ay mapalaki natin sila na maging isang mabuting tao at namumuhay ng matuwid.
sa harapan ng ating Panginoon. Amen po? Amen. So, gano'n din po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagat ang Diyos po ang tunay na nagmamay-ari sa atin. Ang gusto ng Panginoon, pag tayo ay Kanyang sinasaway, tayo ay Kanyang itinutuwid, huwag po tayong lumaban. Hello? Kundi, Panginoon, bakit ko ito'y naranasan? Ano ang gusto mong ipaunawa sa mga nangyayaring ito sa aking buhay? Excuse, naman akong tubig. Hindi yung tayo po ay nagre-reklamo, kaya nga po sabi nito, huwag nating mamaliitin. Huwag tayong mababagot. Ano pa bang ibang salita ng nababagot? Yung naiinis ka, nagagalit ka. Diba? Kasi mahal tayo ng ating mga magulang at mahal din po tayo ng Diyos. Kaya tayo ay itinutuwid ng ating Panginoon. Tayo ay sinasaway pag tayo ay lumilihis na sa daan na ating nilalakaran. Amen? Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kung yung ating mga magulang sa laman ayaw na tayo mapahamak, masigit po ang Diyos na ayaw po niya na tayo ay mapahamak sapagat may maganda siyang plano sa bawat isa sa atin. Amen? So huwag tayong magre-reklamo, huwag tayong magagalit, huwag tayong magtatampo at higit sa lahat, huwag tayong tumalikod sa ating paglilingkod sa Diyos. Bakit? Pag tumalikod ka sa paglilingkod ng Diyos dahil sa pagtutuwid sa atin ng Panginoon, pwede po tayong mapahamak. Dahil ang kaaway, tuwang-tuwa yun. So ang nais ng kaaway, lalo po niya tayong dalhin doon sa kasamaan. Lalo tayo niyang aakitin doon sa lahat ng uri ng mga kasalanan at masamang agos ng mundong ito. At pag tayo po ay tumalikod sa Panginoon dahil tayo ay nagalit tayo, dahil tayo ay pinaparusahan o pinapalo ng Diyos, wala na po tayong panlaban sa kaaway sapagat lumabas na po tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? So wag po tayong, mas higit po nga dapat na tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kung tayo itinutuwid ng Diyos, anong sabi niya sa ibang talata ng Biblia? Kung tayo ay pinaparusahan ng Panginoon dahil tinutuwid tayo ng Panginoon, ang sabi doon, magtiis tayo ng tahimik at tanggapin natin yung pagtutuwid na ginagawa sa atin. At tayo ay magtiwala sa Kanya. Amen? Magtiwala po tayo. Kung tayo nagre-reklamo, ibig sabihin nun, wala tayong pagtitiwala at wala po tayong pagpapahalaga sa ating relasyon sa Diyos. Parang ang isang anak sa laman at magulang sa laman. Pag ang isang anak ay pinarusahan, pinagalitan, yung iba naglalayas, ano pwedeng mangyari sa kanya? Pwede siyang mapahamak doon sa lugar na kanyang pinuntahan sapagkat hindi niya tinatanggap yung disiplina na ginagawa ng kanyang mga magulang. So maging ganun din po tayo. Pag tayo ay pinapalo ng Diyos, tinutuwid tayo ng Diyos, dumadanas tayo ng mga problema, pagsubok sa buhay, at tayo nagtatampo, at lumayo tayo sa Panginoon, at lalong hindi na tayo sumisimba sa Panginoon. Mga kapatid, lalo po nating inilagay sa kapahamakan ng ating buhay spiritual. Amen? Lalo tayong, kumbaga, papatakin tayo ng demonyo. Di ba ang isang baga, yung apoy, pag tumpok-tumpok iyan, di ba yung malakas ang apoy niya, ngunit mag-alis ka ng isang baga, alisin mo siya doon sa mga ibang baga, ano mangyayari sa kanya? Mamamatay, mawawala po yung apoy. So magiging ganun po tayo. So dapat pag tayo dinidisiplina ng Diyos, lalo tayong kumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at tanggapin natin yung parusa dahil sa kabayaran ng ating mga nagawang pagkakamali o pagkukulang sa Panginoon. Ang sabi nga po dito sa Hebreo chapter 12, verse 9 hanggang verse 9 po at 11 po, sabi rito, tangi sa riyan, pinaparusahan tayo ng ating Ama sa laman. Diba? Yung ating mga magulang sa laman, pag nagkakamali tayo ay napapalo, tayo ay napapagalitan, tayo ay napaparusahan. At sabi rito, at dahil dito, iginagalang natin sila. Diba? Pag ang magulang ay nagdidisiplina sa mga anak,
At tinanggap ito ng kanyang mga anak dahil alam nila na sila may pagkakamali. Bakit biglang kumatid? Iginagalang po natin ang ating mga magulang. Nire-respeto po natin sila, hindi tayo lumalaban, hindi tayo nagagalit, hindi tayo nagtatampo, dahil alam natin na tayo ay merong nagawang pagkakamali at mahal tayo ng ating mga magulang. Kaya tayo ay kanilang napaparusahan. Sabi pa po rito, hindi pa lalong nararapat na tayo pasakop sa Diyos ng ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo. Diba? Kung tayo nagpapasakop sa ating mga magulang, higit na tayo magpapasakop sa Diyos Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo. Mabuhay tayo ng mabuhay tayo ng maayos, hindi lamang dito sa lupa, kundi mabuhay tayo doon sa kabilang buhay na kasama po natin ang Panginoon sa kanyang kaharian. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ganun po kabuti ang Diyos. Kaya po tayo ay kanyang dinidisiplina, kaya tayo ay kanyang itinutuwid. Sabi pa po rito sa verse 10, sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng Diyos, itinuwid tayo ng ating magulang, ayon sa inakala nilang mabuti. Di ba ga? Kaya tayo tinituwid tayo ng ating mga magulang kasi nais nila na tayo ay mapapabuti. Ayaw nila na tayo ay mapapahamak. Ngunit itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa bumalik ako. Ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. So bakit tayo itinutuwid ng Diyos? Upang maging banal katulad niya, sapagkat ang Diyos ay banal. So dapat tayo ay magpakabanal. Amen? At ang pamumuhay sa kabanalan, ito po ay pagtalikod natin sa lahat ng uri ng kasamaan o kasalanan, lalong-lalo na po sa mga bisyo. Amen? Hindi po dapat tayo sasabihin na tayo ay banal, ngunit saan tayo natatagpuan pag-araw ng Monday hanggang Saturday? Nasaan tayo? Okay lang na tayo nasanap buhay. Okay lang na nasa tahanan tayo. Pero kung tayo natatagpuan dun sa mga lugar na hindi yun ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, hindi po tayo namumuhay sa kabanalan. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay mananampalataya, tayo ay mga anak ng Diyos, pero pag-araw naman ng Lunes hanggang Sabado, ang buhay natin ay wala sa presensya ng Panginoon at namumuhay tayo sa masamang agos ng mundo ito. Hello? Hindi po masasabi natin na tayo ay namumuhay sa kabanalan. Ang salitang kabanalan, ito po ay ang buhay ng Diyos. Sa Diyos ay banal. So dahil tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay mahal ng Diyos, lumakad po tayo ayon sa kanyang kabanalan. Layuan po natin ang lahat ng uri ng kasamaan at kasalanan. Amen? Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. At mahal tayo ng Panginoon. At nais niya na tayo ay lumakad sa kabanalan. So, umiwalay po tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. At sabi po rito sa Efeso chapter 4, verse 23-24. Sabi po rito, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid na pamumuhay ayon sa katotohanan. So, hubarin natin yung ating lumang pagkatao. Tayo ay wala pang relasyon sa Diyos. Kung dati tayo ay maglalasing, kung dati tayo ay magsusugal, kung dati tayo ay mga mapanirampuri, malalait, mayayabang, tayo ay mga magnanakaw, dapat ang mga yan ay atin pong hubarin. At isuot po natin ang kasuundan ni Kristo, ang mamuhay po tayo ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Yun po ang nais ng Diyos. Tayo ay mamuhay ng matuwid ayon sa katotohanan. Ano ang katotohanan? Sa salita ng ating Panginoon. Lakaran po natin ang salita ng Diyos na nais niyang palakaran sa bawat isa sa atin. Yun po ang hinihingi po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? So magtiis po tayo kung tayo tinutuwid ng Diyos. Huwag tayong mabagot, huwag nating mamaliitin
Huwag tayong maging taking. Kasi yung iba, pag tinutuwid ng Diyos, para na po natin minamaliit yung pagtutuwid ng Diyos sa atin. Kung hindi po tayo nakikinig, kung hindi po natin pinapakinggan ang conviction ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Kasi pag tayo nakakagawa ng pagkakamali, nariyan po ang Holy Spirit na kinoconvict po tayo. Kasi sa una muna, malumanay muna, o anak, nagkasala ka, talikuran mo na yan, magsisi ka. Pero kung tayo ay paking at hindi tayo ay kumbagay tayo nagmamanhid-manhidan, kumbagay unay pitik lang ang gagawin sa atin ng Panginoon. Pero pag tayo ay nagmamatigas, pwede po tayong hagayin na po tayo ng Diyos. Mas malaking problema pagsubok ang ating naranasan kung hindi po tayo magpapatuwid sa Panginoon at hindi natin lakaran ang salita ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Amen? Kaya tanggapin po natin yung pagtutuwid niya, magpakumbaba po tayo, at magpaayos po tayo ng buhay sa ating Panginoon. Amen? Huwag tayo mag-enjoy sa kasalanan. Hindi pwede yung kanta na, alam niyo yung kanta na, Kristiyano kuno, oh, Kristiyano kuno. Yan ang tawag ko sa huwad na tulad mo. Tapos ang chorus na yun ay ano na nga? Ayun na. Hindi pala, yung una na ito. Yung araw ng linggo, siya'y nagsisimba. Ngunit ang buhay niya ay hindi nag-iiba. Diba? So dapat may nababago sa buhay natin. Hello? Tayo ay pupunta sa bahay-sambahan ng Diyos pag araw na linggo sa banal nating pagtitipon. Pero wala namang pagbabago na nangyayari sa ating mga buhay. So ano po yung matutuon natin na tayo po ay itinutuwid ng Diyos sa ating mga gawang mali? Anong patutuon natin na tayo ay lumakad sa kabanalan? Pwede ba kang magsama ang matabang at maalat na tubig sa isang bukal? Di ba hindi? Kung paano ang dilim at ang liwanag ay hindi po magsama, ganun din po ang ating buhay pananampalataya. Hindi po pwede na ang Diyos ay banal, pero mali naman yung ating ginagawa. Kabaliktaran naman doon sa kabanalan na nais ng palakaran sa atin ng Panginoon. Kung ating mga bibig ay bastos pa rin, alisin na po natin iyon. Hello? Kung tayo mapanglait, mapanghusga, o mga mali nating gawa, ay itangwil na po natin iyon at humingi tayo ng biyaya sa Panginoon na masuot po natin ang kasuotan ni Kristo. Ayun po yung kabanalan. Amen? Ang sabi po sa Isaiah 46 verse 4, Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumutian yung buhok at kayo tumanda. Kayo nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo iligtas at tulungan. So kaya tayo itinutuwid ng Diyos dahil nais ng Panginoon na tayo ay kanyang iligtas. Iligtas saan? Sa anumang kaguluhan, sa anumang kapahamakan, lalong-lalo na po sa kapahamakan ng ating mga kaluluwa. Excuse po. Ba't kaya pag tumayo ka rito, nangangati ang lalamunan? Di ba, Sister Tess? Gating-gating. Nakilos ng kaaway, in Jesus' name, lumayas ka. So, kaya po, ito po ang nais ng Panginoon. Tayo'y siya ang ating Diyos, siya ang lumikha sa atin, kaya tayo ay sinasaway at tinutuwid ng Diyos. Kaya nga sabi na hanggang sa pagtanda at pumuti ang ating mga buhok, tungkulin niya na tayo ay kanyang iligtas at kanyang tulungan. Kaya hindi niya tayo pinapabayaan. Pag lumilihis na tayo sa daan na ating nilalakaran, ay ang gusto ng Panginoon, kanan ka lang, ay kumaliwa ka. So ano gagawin ng Panginoon? Pakikialaman ng Diyos ang ating mga buhay. Papaluin tayo ng Panginoon. May mga pagsubok na darating sa ating mga buhay, problema, kaguluhan, karamdaman, dahil ayaw ng Diyos na tayo ay mapapahamak, sapagkat katungkulan niya na tayo ay kanyang ingatan, tayo ay kanyang kalingain, at tayo ay kanyang iligtas, sapagkat siya po ang lumikha sa atin, sa bawat isa sa atin, di ba? Ang ating mga magulang nasasaktan pag tayo ay napapahamak, pag tayo ay, kumbagay, ang buhay natin
ay namumuhay na sa kasalanan, masigit po ang Diyos sapagkat siya po ang tunay na nagmamayari sa bawat isa sa atin. Kaya pangako po niya hanggang sa pumuti ang ating mga buhok, tungkulin niya na tayo kanyang ingatan at iligtas. Kaya pakikialaman at pakikialaman ng Diyos ang buhay natin pag tayo po ay namumuhay sa mali. Amen? Ang sabi rin po sa awit 139, verse 13 at saka 15 po, sabi rito, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. So sino ang lumikha sa atin? Ang Diyos. Sa sinapupunan pa lang ng ating ina. Kumbaga siya yung manglilino. Habang tayo ay unti-unting nabubuo sa sinapupunan ng ating ina. At ang sabi pa rito, ang buto ko sa katawan, nang iyong ay hugisin, sa loob ng bahay bata do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa'yo'y di nalilihim. So, ang Diyos po ang naghuhugis maging sa ating mga buto. Doon sa sinapupunan pa lang ng ating ina. Siya yung nagdidesisyon, itong anak kong ito, paglabas nito, gusto ko ganito yung itsura nito. Gusto ko ito'y kulot ang buhok. Gusto ko ito ay matangos ang ilong. At itong isa naman medyo pango ang ilong, di ba? Yung isa naman ay medyo harang ang tainga. At yung isa naman ay maliit ang tainga. Kanya-kanya po, ang Diyos po ang naghuhugis nun. Ang Diyos po, kumbaga siya yung manlililo. Ano mo ang tawag pa sa isang manlililo? Kumbaga siya yung naghumuhugis para mabuo. Yung ikaw na nasa isipan ng Diyos, hello. At ang magiging kulay mo ay brown. Bakit kasi ikaw ay maging isang Pilipino? Di ba? Merong mga puti, may mga Chinese, may mga Hapon. Pero niloob ng Diyos na tayo ay ilikha. Dito tayo sa Pilipinas. Kaya ang mga kulay natin karamihan ay kayumanggi. Kasi yun yung ang Diyos ang nagplano noon mula pa sa sinapupunan ng ating ina. Yun ang gusto ng Panginoon na magiging hitsura natin paglabas natin. Kaya huwag natin pakikialaman yung nililok ng Diyos sa atin. Yung ilong natin, kahit medyo sarap yan, pango yan, ay masayahan na tayo diyan. Ang malaga tayo nakakahinga, huwag na nating pakikialaman. Yung iba'y nagpapa-opera ng ilong, di ba? Gusto nila'y matangos ang ilong, ay hindi naman yan ang plano ng Diyos. Bakit natin pakikialaman? Di ba? Kaya yung iba'y hindi nabagay. Yung iba na meron akong kakilala na nagpatangos ng ilong, hindi bumagay sa mukha niya. Kaya nag-iba na po yung hitsura. Kaya huwag natin pakikialaman. Kumbaga yung ginawa sa atin ng Panginoon sapagkat yun yung gusto niya. Yun yung nakalulugod sa ating Panginoon. Kaya rito, sabi rito sa Hebreo 12, verses 5-8, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag pansinin. Huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. So huwag tayong panghinaan ng loob kung tayo ay dinidisiplina ng Diyos. Amen? At huwag natin kalimutan na tayo ay tinawag ng Diyos upang maging mga anak niya. Kaya tayo ay tinutuwid ng Diyos. Tayo ay pinapakialaman ng Diyos ang ating mga buhay. Kahit minsan, nasa itungtong ka ng tagumpay, bigla kang ibagsak ng Panginoon. Kasi nakita ng Diyos na pwedeng mapahamak ang iyong relasyon sa Kanya. Nakikita ng Diyos na ang taong ito ay nakalimot na sa akin at dahil siya'y aking anak, siya'y aking minamahal, akin siyang itutuwid at pakikialaman ko ang kanyang buhay. Diba? Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Pag tayo dumadanas ng mga problema at pagsubok, manalangin tayo. Humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Lord, ano pong gusto mong ipaunawa sa akin sa mga nangyayari dito sa aming mga buhay? Ano po ang gusto mong pagtugon, Panginoon? At pag tayo po'y nagpapakumbaba, sabi niya kung hanapin natin siya ng buong puso, siya po'y masusumpungan natin at ipapaunawa po niya sa atin kung bakit nakaranas tayo ng mga problema sa buhay. Dahil yan ay bahagi ng pagtutuwid sa atin ng ating Panginoon. Dahil ayaw po niya na tayo
ay mawala sa paglilingkod sa Kanya. Ayaw niya na mawala tayo sa Kanyang presensya at mapahamak po ang ating mga kaluluwa dahil mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Sabi dito sa verse 6 ng Hebreo chapter 12, sapagat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. So sino ang dinidisiplina ng Diyos? Yung Kanyang mga minamahal. Kaya huwag tayong magtampo. Huwag tayong mababagot pag tayo ay pinapakialaman ng Diyos ang ating mga buhay. Magalang tayo. Bakit? Sapagkat ginagawa ng Panginoon iyan dahil, sabi rito, dinidisiplina niya ang Kanyang mga minamahal. Kaya sabi nung sa ibang talata ng Biblia, huwag tayong mainggit doon sa mga tao na nagtatagumpay at patuloy na yumayaman sa kabila ng kanilang mga kasamaan. Bakit? Sapagkat hindi sila minamahal ng Diyos. Hindi sila mahalaga sa puso ng Panginoon. Amen? Kaya masiyahan na po tayo kung anong mayroon po tayo. Hello? Ang mahalaga doon, ang ating relasyon sa Panginoon ay lumalago ng lumalago. At pag nakita ng Diyos na ayos na ang ating mga puso na hindi tayo mapapahamak at basag na po tayo, doon po ibibigay ng Panginoon ang mga pagpapala. Dahil mas gusto ng Diyos na tayo po ay mapapabuti kaysa po tayo ay magkamit ng mga kayamanan ng mundong ito kung ang maging kapalit naman na yun ay mawala tayo sa presensya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya tandaan natin, tayo dinidisiplina, tayo ay pinapalo ng Panginoon pag tayo ay nakagawa ng mga kasalanan sapagkat tayo ay mahalaga sa ating Ama. Kaya, okay lang na magalang pa tayo pag tayo po ay tinutuwid ng Diyos. Kasi tayo nga ay tunay niyang mga anak, hindi po tayo tunay na mga anak hindi po tayo anak sa labas, kundi tayo ay tunay niyang mga anak. Di ba halimbawa, si Sister Tess, yung anak ni Sister Emily gumawa ng kasamaan o kaluluhan, may karapatan ba Sister Tess na paluin niya ang anak ni Sister Emily? May karapatan ba siya? May karapatan ba Sister Tess na paluin niya o parusahan niya ang batang iyon? Wala. So, gano'n din po ang Diyos. Kung ang mga tao na hindi niya pinapakialaman at patuloy na nagtatagumpay, hindi po niya tunay na mga anak iyon. Ang tunay na mga anak ng Diyos ay kanyang dinidisiplina, kanyang tinutuwid. Sapagkat ito po ay kanyang minamahal. Amen? Kaya huwag tayong mababagot, huwag tayong magtatampo, huwag tayong tumalikod sa Diyos kung tayo dumadanas ng mga problema at pagsubok. Siyasatin natin ang ating mga sarili. Baka kaya tayo ay napapalo ng Diyos dahil nagkukulang na tayo sa Kanya at lumalayo na tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. So, awitin po natin yung puso ko'y iyong sinisiyasat. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay lilingid sa'yo. Salamat, Panginoon.
Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, ay tinutuwid mo kami, O Diyos, sapagkat kami ay mahal mo. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay lilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam na aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Yes, God, salamat po, Panginoon. Kapag kami po ay lumilihis ng aming landas, O Diyos, at naakaw kami ng mga kasalanan, kami ay patuloy mong itinutuwid sapagkat kami ay iyong iniibig. Kami ay mahalaga sa iyo sapagkat kami ay tunay mong mga anak, Panginoon. Salamat sa pagtutuwid. Salamat, Panginoon, na patuloy na hindi mo hayaan, O Diyos, na kami ay mawala, Panginoon, sa presensya mo, O God, at sa paglilingkod sa iyo. Kaya niyo po ang iyong banal na Espiritu Santo ang manguna sa bawat isa sa amin at patuloy namin inaalay sa iyo, O God, ang aming mga buhay. At patuloy, Panginoon, na tulungan mo kami na sa araw-araw ng aming mga buhay, makalakad kami sa iyong kabanalan, O Diyos, at patuloy ng aming mga isipan, ng aming mga puso ay patuloy mo itong linisin. Dalisayin, Panginoon. Hallelujah, sapagkat ito ang nais mong makita sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, O God, sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan sa umagang ito. Salamat sa pagtutuwid mo sa amin, O God. At tunay nga po na wala kaming karapatan na magalit, magtampo, Panginoon, at tumalikod sa iyo sa aming paglilingkod sa iyo at pananalig sa iyo pag kami po ay tinutuwid mo. Sapagkat, Panginoon, ito po ay nakakabuti para sa amin. Kaya po pinapakailaman mo kami, Panginoon, at patuloy mong itinutuwid ang aming mga buhay. Salamat po at sa aming pag-uwi, patuloy mo kaming ingatan, patuloy mo kaming proteksyonan, O God, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. Nadala-dala po namin ang kagalakan, ang kapayapaan, at ang kapangyarihan ng Holy Spirit mo sa aming mga buhay. Salamat po, aming Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pagsamba, karangalan, at pasasalamat, Ama, sa pangalan ng anak na aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.